Daryl Yap pinagbabawalan ng mag-post patungkol sa kanyang pelikula. Inutusan ng Muntinlupa Regional Trial Court (RTC) Branch 205 si Direktor Daryl Ray Spike B. Yap na magbigay ng sagot sa isang writ of habeas data na isinampa ni Vic Soto. Ang desisyon ay ipinalabas noong ika-9 ng Enero taong 2025. Ayon kay Presiding Judge Lizel Akitan, ang petisyon na isinampa ni Soto noong ika-7 ng Enero ay sapat na sa parehong anyo at nilalaman. Kaya't iniutos ang pag-issue ng writ of habeas data. Finding the petition sufficient in form and substance, let a writ of habeas data issue directing Respondent Daryl Ray Spike B. Yap to submit a verified return of the writ within 5 days from receipt thereof in accordance with Section 10 of AM No. 08116 SC, nakasaad sa dokumento. Ayon kay Attorney Enrique Buko de la Cruz, abogado ni Soto mula sa Divina Law, nangangahulugan ang desisyon ng korte na kailangang tanggalin ni Yap ang lahat ng mga post na may kinalaman kay Soto kaugnay sa pelikula na planong ipalabas ng direktor na tumatalakay sa buhay ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. In the meantime, the writ was issued. So ibig sabihin po yung hinihiling namin sa writ granted. Ititigil po muna lahat ng mga postings, etc. In the meantime, pinapasagot siya, Yap, dun sa aming reklamo, pahayag ni De La Cruz. Nagbigay din ng babala si Attorney De La Cruz sa mga netizens na huwag nang ipagpatuloy ang pagpapakalat at pagtatalakay tungkol sa isyu sa social media. Hinikayat niya ang publiko na maging maingat sa kanilang mga post, lalo na't may mga legal na hakbang na isinagawa na. Bukod dito, inihayag ng abogado na nagsampa rin sila ng kahilingan sa korte upang mapigilan ang pagpapalabas ng pelikula ni Yap sa Pebrero. Ayon kay De La Cruz, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanilang layunin na protektahan ang reputasyon ni Soto at tiyakin na hindi ito magdudulot ng anumang pinsala sa kanyang pangalan at karera. Ang issue ay nagsimula nang isama ni Yap si Soto sa kanyang pelikula, na ayon kay Soto ay hindi tumpak at may kinalaman sa mga sensitibong aspeto ng buhay ng aktor. Ang mga hindi tamang pahayag at representasyon ni Yap patungkol sa kanya sa pelikula ay naging dahilan ng pag-init ng kanilang alitan. Kaya naman, nagpasya si Soto na magsampa ng kaso upang itigil ang anumang uri ng pagkalat ng hindi totoong impormasyon na nakakasira sa kanyang pangalan. Samantala, nananatiling matatag si Soto sa kanyang desisyon na ipaglaban ang kanyang karapatan at maghanap ng katarungan para sa mga maling ginawa sa kanya. Ayon pa sa kanya, ang hakbang na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga tao na biktima ng maling impormasyon sa social media. Ang kasong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng proteksyon sa privacy at reputasyon ng mga tao, lalo na sa mga public figures. Sa kasalukuyang panahon, kung saan ang social media ay isang malakas na instrumento sa pagpapahayag ng opinyon at impormasyon, mahalaga ang pagtiyak na ang mga pahayag ay tumpak at may batayan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Habang patuloy ang proseso ng legal na aksyon, ang mga hakbang na ginawa ni Soto ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanyang pangalan at tiyakin na walang sino man ang makakaapekto sa kanyang integridad ng hindi naaayon sa batas.